So, kung magkaroon ng succession at kunyari, ayaw nyo kay BP Sara, respeto, ayaw nyo, di antay tayo ng 2028, di ba? May presidential election sa 2028. Do you think, Coach Oli, this is checkmate na, do you think? Totoo to. Kaya ngayon pa lang, i-congratulate ko na. I-congratulate ko na yung mga vloggers na hindi nagpabayad at nagpatakot. Yung mga politiko hindi nagpabayad at nagpatakot. Yung pastor, katulad ni Pastor Kibuloy. Yung simbahan na hindi nagpatakot at nagpabayad. Hanggang sa huli, nanindigan. Malapit na po. Malapit na to. Ito Pero pwede ba ako magpaliwanag para sa taong at artistang hindi bumalik para sa taong bayan? Kasi yung aking nanay dati, si Telsi Tomas, sa abangan ng susunod na kabanata, meron siyang panawagan eh. Ang panawagan niya is snap elections. At napag-usapan nga kanina, nagtanong-tanong ako sa legal, wala daw sa konstitusyon ang snap elections. Therefore, if the president resigns today or tonight, we have to follow the Constitution. And that is succession. Ibig sabihin yan, sa ayaw nyo man o hindi, pag nag-resign po si Presidente Bongbong Marcos, kailangan tanggapin natin ng buong, anong tawag sa ganun? Dalawang arms. Ang susunod na presidente natin ay yan ay walang iba kundi ang number 2 natin, si Vice President Sara Duterte. At yan po ay sa susunod na 3 taon. Kala ko sa 3 araw eh. Hindi. Seriously, sa susunod na 3 taon or 2.5 years, magiging presidente natin si BP Sara ayon sa konstitusyon. Because yung sinasabi ko nga kanina, yung naglalaban, yung gustong lumaban ng snap elections, wala po sa konstitusyon pala yan. So yung sinasabi ni Mami Tessie, sorry, wala po sa, illegal pala yan, hindi pwede. So kung magkaroon ng succession at kunyari, ayaw nyo kay BP Sara, respeto, ayaw nyo, di antay tayo ng 2028, di ba? May presidential election sa 2028. And that is only 3 years from now. 2.5. But if the president resigns, kailangan tanggapin natin lahat na ang susunod na presidente natin ay si BP Sara. Ayun, oo. Ito, meron akong itatanong kay Sir Jack tsaka sa'yo, Master Judea. Doon sa statement ni Vince Dizon na malabo na involved si Pangulong Marcos dito, gawa ng siya ang nagpasimuno ng pagbubulgar eh. Naniniwala ba kayo na siya ang nagpasimuno ng pagbubulgar? Sino ba talaga ang nagbulgar ng kakurakutan nila dito sa gobyerno? Sa pagkakaalam ko, ang nakasimuno ng pagbubulgar sa palagkontrol alam ko si Senator Villanueva eh. Tama. Tapos ang pagbubulgar naman ni Sara tungkol sa korupsyon. So, hindi ako naniniwala walang kinalaman si Bongbong. Unang-una, kinakausap niya tatay niya. Ako kasi ito, paliwanag ko lang ng kapiraso yung part na yan. Dalawa yan eh, kung bakit sinasabi nila, bakit si Marcos naman ang nagbulgar o ng korupsyon na ito? Alam nyo, hindi. Ang Panginoon ang nagbulgar. Ay, yun. Yung ulan. Kaya tayo, di ba, remember, 5,500. Tama ka dyan. Sinabi niya sa SONA, kinabukasan binaha. Siguro, hindi na nano ng Panginoon na, uy, sandali, nagsisinungaling kayo, ninakaw nyo yan eh. Ito na ulan. Patutunayan ko sa inyo na wala yung flood control. Yun na nangyari doon. At pangalawa, alam niya kasi puputok na yung bulkan na tipong lalabas na eh. Imposibleng maitago ang 100 billion na project. Ano yung sinasabi niya, Banat Bay, na-overwhelmed lang yung na-overwhelmed lang yung flood control. Ay, imposible yun. Kasi una-una, yun nga ang purpose ng flood control eh. Hindi naman ibig sabihin, mapigilan ng baha. Hindi yun. Ang importante dyan, mabilis mawala yung baha at hindi ganun kagrabe. Kaya nga sinasabi nila, si Davao City may baha din naman. Oo, meron din. Saan ba naman? Sa Japan meron din eh. Pero nawawala kagad at hindi ganun kalaki. Sa Davao City, hindi din ganun kalaki at mabilis mawala. Kasi maayos yung project doon. Hindi nalulunod ang tao. Sa Cebu, tingnan nyo naman.
Alam mo, noong una, akala ko talaga joke yung patong-patong na kotse. Akala ko AI yun eh. Alam Totoo mo ba pala ngayon yun. daw sa Cebu, Mm. ang baho. Kasi amoy patay. Yung mga, marami pa daw mga patay na... Ano to? Dahil dito, pa. Dahil dito huling sa bagyo? huling Huling bagyo? Oo. Marami ang nabaha at maraming Napatay. na casualties. Total of 260 ang namatay dyan sa bagyo na yan. Yes. Oo. Ngayon, Master Judea, 5,500. Yun ang sinabi niya na Yes. flood control. Kailan niya ba sinabi yan? I Yun yung mga think panahon na nasan tayo. Nasa Davao tayo nun eh. Oy, anong Nasa ginagawa Davao, natin like yan? 1 year ago. Mga ganun eh. No? Anong nangyayari noon, mga panahon na yun?